Yes. Did you notice here why many of the people here, when they take a bath, Mm. they don't use towels? Yeah. I've seen. notice Yeah, I also, notice. Yes. So how they dry? That is what I don't know. They will just do like this. Yeah. Magandang araw mga kabayan. Ngayon nga pala, kadarating ko lang, galing ako ng palengke. Sobrang init na naman. Ang napansin ko kanina doon sa may palengke, hindi masyadong matao. Hindi kagaya ng mga nakaraang linggo na pumupunta ako. Marami laging tao. Kanina, konti lang. At yung presyo naman ng mga bilihin, hindi naman nagbabago. Dahil yung dollar rate, halos pumipirmis na sa 600,000 yung $100. Kaya matagal na. Bumababan mga 580, tapos babalik uli sa 600,000. Mayroon palang nagpabili ng SIM card kaya Benjamin. Kaya dumaan kami nung pauwi na kami. Doon siya bumili sa may doon sa mga shop, maliliit na shop lang 'yon. Table lang. Gawaan daw ng mga cellphone 'yon. Doon may mga nagbebenta ng SIM card. At meron din nga pala mga nagtatanong, napapansin daw nila yung mga madhouse yun sa labas ng compound namin. Hindi yun dito sa loob. Hindi madhouse yan. Mga konkreto yan. Yung mga madhouse sa labas, ang liliit lang daw, parang kasya lang yung kama, yung tulugan lang. Ang tinatanong nung iba, kung meron daw ba silang mga CR dito. Dito, marami talaga sa kanila, wala daw talaga mga banyo. Sinasanay daw nila yung sarili nila na kapag dumilim na, at saka lang sila nagbabawas. Pero hindi naman lahat. Meron na meron. Lalo na yung mga paupahan. Marami doon sa mga mararaming mga madhouse na tabi-tabi. Marami daw dyan mga paupahan lang. Kaya doon sa mga ganon, meron na mga banyo. Kaya nga lang, yung banyo nila, minsan ang mga nakaharang ang dingding, yung mga kawayan lang na yung ganon. Ganon lang yung tabing nila. Meron pa nga dati, may nakita ako na yung tabing kulambo. Kinuberan lang ng kulambo yung paligid. Kaya tanaw din kung sino yung nando sa loob. Ang sabi nila, hindi naman daw makikilala yung tao sa loob. Okay lang daw yun. Dito naman sa loob ng compound namin, dito maraming banyo rito. Yung mga bahay na yan, kagaya nung sa amin, lahat yan, mayroong kanya-kanyang banyo yan. Pati yung mga maliliit na prefab. Yan, yung mga ganyan. Meron din kanya-kanyang banyo yan. At marami ring mga banyo nakabukod para doon sa mga ibang staff na hindi dito nakatira. Gaya dito. Ito, banyo rin yan. At meron ding mga nagtatanong kung naliligo daw ba sila. Kung ano daw ba yung amoy nila. Yung sa paliligo, madalas silang maligo. Yung iba nga naliligo sa umaga, maliligo rin sa hapon. Kagaya nung isang kasamahan namin, sa umaga yon, maliligo talaga yon. Pagkatapos ng trabaho, maliligo uli. At karamihan talaga sa kanila. Pati yung mga gwardiya namin dito, ang alam ko pagka natapos yung mga duty nila, bago magsiuwi yon, nagsisipaligo rin. Pero yung sa amoy naman, naliligo nga sila, pero hindi naman sila gumagamit ng deodorant. Kaya marami pa rin sa kanila talaga yung mayroong amoy. At dito nga pala kung maligo sila,
kung magpatuyo sila dito, hindi na sila gumagamit ng tuwalya. Dito, pag naligo sila, pagkatapos, diretso suot na lang ng damit. Kaya lalabas ng banyo yan, basa-basa yung mga damit. Matutuyo na lang daw sa katawan nila yon. Hello, Mr. Cristo. Yes. How are you? Good. Oh, it's weekend again, ha? Yeah. Cristo, Yes. did you notice here why many of the people here, when they take a bath, Mm. they don't use towels? Yeah. I've seen. notice Yeah, also, I noticed. Yes. So how they dry? That is what I don't know. They will just do like this. Yeah. How about in Ethiopia, in your country? No. Not like No, that. you have to carry a towel. You need towel. Yes. Ah. Mm. Because You here need I'm towel. wondering, Mm. even ladies, those working in the cafeteria, Mm. when they go for shower here, Mm. when they return, I saw their clothes are still wet. Yeah. They don't bring towel. Towel, yeah. Okay. Okay. Meron ding mga nagtatanong kung ano daw ba talaga yung trabaho ko dito. Uulitin ko uli. Meron na akong video nito dati na sinabi ko kung ano yung trabaho ko dito. Ang trabaho namin dito, maintenance kami ng mga sasakyan. Kaya auto electrician, aircon technician, mechanic. Yun po ang trabaho ko dito. Kaninang umaga nagtrabaho pa ako eh. Dahil yung isang sasakyan daw kailangan sa Lunes ng umaga. Kaya kahit weekend, pinapasok ako nung supervisor namin. Yung overtime namin dito, hindi binabayaran ng kasyon. Idadagdag na lang yon sa araw ng bakasyon namin. At para nga pala pampahaba din sa video ngayon, hindi ko malaman kung ano talaga yung topic ko eh. Dadagdagan ko na lang muna ng sa automotive yung ginawa ko kanina. Para may idea rin yung iba kung ano ba talaga yung trabaho ko dito. Yun nga palang talagang gagawin ko, yung winch lang, yung una kong ginawa. Kaya nga lang, tapos na ako, yung supervisor namin, may ginagawa pa sa isang sasakyan. Nakakahiya namang iwanan. Kaya titingnan ko na rin tong isang bagong dala kahapon. Nung dumating to, mag-uuwian na kami sa UNICEF naman to. Sasakyan ng UNICEF. Ang problema naman, ABS. Nakasindi yung ABS warning indicator. Sa atin nga pala yung mga ganitong problema, diagnosing pa lang, malaki na yung bayad. Sasaksakan lang ng scanner yan. Tapos sasabihin kung ano yung trouble code. Bayad ka na agad ng malaki. Wala pang gagawin doon. Basta yung malaman mo lang kung ano yung code. Dito, sa Toyota to Toyota Land Cruiser. Ipapakita ko sa inyo kung paano yung pag-diagnose ng manual diagnosing lang. Walang gagamiting scanner. Dito, ganun lang yung ginagawa ko. Itong model na to, yung saksakan ng scanner niya nandito. Ayan. Tinanggal ko na para madaling makita. Dito yung nakakabit. Nakapaganon yan. Ayan. Kaganyan yan. Tinanggal ko lang para madaling makita. Pero hindi lahat nandyan sa lugar na yan. Meron lang short dyan. Tapos i-ignition on natin, magbibigay ng code yun. Blinking pattern. Ilagay ko muna pang-4 sa itaas, pang-5 dun sa ibaba. Ayan ganyan pang-4 sa itaas, pang-5 sa ibaba. Kapag binaliktad natin yan, ganun pa rin yan pang-4 pa rin sa itaas, pang-5 rin sa baba. Kaya hindi mababaliktad. Ngayon naman basahin natin yung code niya, yung blinking niya. Yung sa may ABS na dilaw. 1 2 3 1 2 3 4 34 1 2 3 1 2 3 4 34
34 yung code niya. Pagkatapos, titingnan na lang natin sa internet kung ano ba yung ibig sabihin ng 34 na yan. Kasi kung tatandaan ako, hindi ko matandaan lahat ng trouble code na yan. Basta tinitingnan ko na lang sa internet. Tingnan natin yung 34. Ang sabi sa internet, yung 34 rear left side speed sensor. Kaya ilalagay ko doon sa may hukay para hindi na ako humika. Lipat ko muna sandali. Narito yung sensor sa likod, sa kaliwa. Mukhang okay naman yung wire eh. Pero sa mga ganitong problema, ang pinakakarniwa na trouble area dito sa lugar na to. Yan. Dahil itong differential, pag tumatakbo yan, gumagalaw lagi. Kaya gumagalaw yung wire na yan. Madalas dito o kaya dito sa kabila. Ito ang sira oh. Putol. Sa Lunes ko na itutuloy na i-repair to. Itutuloy ko lang yung para makipakita ko sa inyo kung paano yung manual diagnosing. Temporary lang to. Basta idudugtong ko lang muna. At pagkatapos nga pala ng repair, hindi rin basta-basta mawawala yung trouble code na yon. Meron ding procedure para ma-delete. Kung merong scanner, sa scanner pwedeng i-delete agad. Pero dahil wala nga tayong scanner manual diagnosing lang. One, two, three. 1, 2, 3, 4. Nandun pa rin yung trouble code niya. Ganito naman yung pag-delete. At ito nga pala sa Toyota to. Kung gusto nyong subukan sa mga ibang model ng sasakyan, baka meron kayong kakilala na mga technician sa ibang dealer, dun nyo na lang itanong. Yung tinuturo ko sa Toyota to. Pero kung meron kayong scanner, mas madali. Yung sa Toyota, ganito yung pag-delete naman. Habang nakasaksak yung sinort ko na yon, ignition switch on natin. At pagkatapos ng ignition switch on, kailangan mabilis yung tapak sa preno. At least 8 times sa 3 seconds. Kailangan sunod-sunod ang tapak. Subukan natin. Pag ganyan na yung blinking niya, na tuloy-tuloy na, ang ibig sabihin niya, normal na yan. Kapag tinanggal ko yung naka-short, tanggalin natin. Mawawala na yan. Ayan o. Pandarin na natin. Okay na. Doon nga lang yung naging problema niya, pero sa Lunes ko na itutuloy ito. Magta-time na Nagbibideo ko, ikot ng ikot tong isa Gahanap ng pagkain niya. Gutom siguro. At yan lang po muna sa ngayon mga kabayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung share ko ngayon. At maraming salamat po
Doon sa mga laging nanonood ng mga ina-upload ko.